Nasa basura ang pera. Ang mga patapong gamit, damit, maging pagkain kung akala niyong wala ng silbi. Nagkakamali kayo dahil para kay Inday Runing, ito'y isang blessing. Bibilib kayo dito sa kwento ng mayamang basurera ng Amerika. Ayan na mga kaibigan, sobrang daming laman ang basura, mix. Hindi ito sa tambakan ng basura sa Payatas. Ito ay tambakan ng basura sa Florida, USA. Ayan mga kaibigan, umaapaw ang basura ngayon. Pinay ang nangangalakal ng basura dito. Ang pangalan niya si Rona Melash. Inday Runing is back mga kaibigan. Nandito. O mas kilala bilang si Inday Runing. Kaya luksuhan na natin ang bakan. Paano ba nangyari na umalis siya ng Pilipinas para mag-dumpster diving? O sumisid sa mga basurahan sa Amerika. Karaniwan ng ibang tao pupunta sa Amerika para maging nurse, caregiver, maging profesional, white-collar job. Bakit ito ang pinili mo? Nakikita ko lang kasi na maraming laman yung mga dumpster. Hindi mo talaga pag-aayawan yung mga pagkain. Ito yung gusto ko talaga. Barbarian ang gusto mo. Para tayong pusa dito, Day. Malinis naman mga yan kasi lahat donut lang. Parang nag-grocery si Inday Runing sa mga nakukuha kasi niyang maraming pagkain at mga gamit. Oh, wow. Di ba yung mga Amerikano, parang hindi pa masyadong gamit, tinatapon na. Exactly, ma'am. Yes. Example, bibili sila. Like example, mga damit. So, yung iba kasi, pag nagugustuhan nila, pagka the next day, ayaw na nila. Kahit hindi pa ito, meron pang mga tag, dinidispose na po nila. Ganon din sa pagkain, ma'am. For in case may malaking bagyo na darating. Nag-hoarding sila. Yes, meron silang mga stock na mga pagkain. So, minsan sa isang taon, walang bagyo ika nga. Yun, dinidispose din nila ang mga yun. Dami na. Ano yung pinaka naging mga jackpot mo? Natatandaan mo pa ba yung mga tipong, wow! Oh my gosh! Parang gano'n, yung mga nahanap mo dyan sa mga dumpster na yan. Yes, ma'am. Marami talagang mga wow jackpots. Isa na din itong sinusuot kong necklace. Ito po ay isang silver necklace na tinatapon. It's worth $200 po siya. Tinatapon nila ito dahil merong dent. Halahin ko, wala ang ganda. Marami po itong mga earrings, mga bracelets, necklace. Tinatapon nila sa isang bag. Hindi ka pa nagpo-full time dyan. Sideline lang po siya, ma'am, kasi nga lalong-lalo na sa pagkain, laking tulong po talaga at laking tipid po talaga sa aming pang-araw-araw na consumption sa foods. Let's check right here. Ayun! Mahigit 1,500 US dollars o higit sa 75,000 pesos lang naman. Shoot. Ang natitipid ni Inday Runing sa gastusin sa isang buwan sa kakakalakal ng basura. Hindi pa naman kayo nagkakasakit kasi sealed talaga yung mga nakukuha niyong pagkain. Never pa po kaming nagkakasakit kasi we make sure po like sa mga karne, we make sure talaga na maayos pa po ito at saka talagang sealed po siya at saka yung mga expiration date. Nagsisirado yung tindahan 8 o'clock. So after that, mga 9 o'clock doon na kami kasi nga nagtatapon po sila. Kinukuha na po namin yung mga bagong tapon. Kaya yung hindi na nila i-display the next day. Hello mga kaibigan, ayan na daming mga damit. Tinatapon na nila yung mga damit, mga kaibigan. Hello, welcome kay Inday Runing. Maraming mga damit dito. Wow. Nagsisale ka ba? Anong ginagawa mo? Hindi ko po tinitinda, talagang sinishare ko po sa kababayan nating mga Pilipino dito. Pinamimigay mo siya. Bakit? Pinamimigay ko po, ma'am, kasi it's a blessing talaga na tinatapon ng mga tao at saka talagang mapakinabangan pa ng marami. Kaya I really want to share to others. So sa lahat-lahat po naka like 11 bucks po akong napadala sa Pilipinas sa mga dinodonate ko po doon. Kaya gusto ko pong masiyahan sila yung makatatanggap kasi nga talagang magagamit talaga sa Pilipinas yung mga nakukuha namin nakakalkal dito. O bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak sa mga pinapadala mo dito? kasi
Kasi laking tuwa kasi nila, mami. Laking tuwa nila na nakakatanggap sila ng mga gamit galing dito. Talagang gusto nilang makatanggap ng yung mga balikbayan box. So, bihira lang kasi yan ang mangyayari sa kanilang buhay. Kaya parang nakakataba ng puso. Arangkada na naman si Inday Roning, mga kaibigan. May pinanggagalingan pala na mas malalim na hugot ang kanyang pamamasura kahit sa Amerika. Ay naku, sa bahay na natin ito halongkat nilalabas na tayo dito. Lumaki at nagkaisip sa Bukidnon si Inday Roning. Sa pangangalaga ng kanyang lola, habang nasa Maynila ang kanyang nanay na isang kasambahay. Yung mga mayayaman na mga tao dyan sa mga kapitbahay namin, yung mga pinaglumaan nila, binibigay po nila sa amin. Like example, mga damit. Parang doon ka nagkaroon ng exposure na, uy, pwede pa naman pala magamit ito, bakit naman kailangang itapon? Talagang ramdam na niya noon ang kahirapan. Masungit man ang panahon, nagliliyab man sa kanyang balat ang init ng araw. Natutunan niyang magtrabaho. Yung lumaki po kami sa bukid talaga, na talagang yung kinakain namin is pinagtatrabahuan po namin. Nagtatanim po kami ng mais, mga gulay, at saka nagkukupras po kami. Yung mga extra namin na harvest sa aming bukid, dinadala namin sa palengke. So hindi naman ganun kalaki yung kita. So talagang kayang makabili lang ng yung daing. Kasama ang kanyang lola, hindi sila makadaing sa kinakain nilang daing araw-araw. Kaya't bata pa lang ay nangarap na siyang makakain naman ng masarap at makarating sa mayamang bansa, malayo sa mahirap nilang buhay. Paano mo naisip pumunta ng Amerika, Inday? Dahil gusto ko talagang yung buhay ko kahit papaano ay gaganda rin. Makakain ko yung mga gusto ko. Nagkaroon siya ng pen pal na Amerikano na si Wolf na naging paraan niya na makakuha siya ng fiancé visa. Kahit graduate siya sa kursong commerce, hindi siya choosy. Ang importante, maraming trabaho. Naging unang trabaho ko po dito is nagwe-waitress po ako. At saka sa ibang araw, nag-sales lady po ako sa isang mall. Pero dumaan naman siya sa mga pagsubok. Alcoholic po yung unang asawa ko. At saka ako na ang ginagawang nagtatrabaho dito. Ako yung tumutusto sa mga bills sa bahay. Ako na ang pinapatrabaho. So kaya ka natuto talagang rumakit kasi nagkaganon yung asawa mo. Yes, ma'am. Nag-aaral ako bilang isang certified nursing assistant. Naging caregiver ako. At saka nakahanap na rin ako ng ibang trabaho na talagang malalaki din ang sahod. Naghanap ako ng inalagaan ko yung isang malaking bahay ng mayayaman kong boss. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili-Kit! You have the Deo roll-on for day and at night para manuot ang whitening Kili-Kili Underarm Serum. Double action na yan for your Kili-Kili! Naku po, si Inday Roning parang umiikot ang puwet. Hindi mapakali sa pagiging raketera sa kasipagan. Housekeeping. Taga-alaga ng mga aso. Good morning, good morning, good morning. Pati ang pagdadrive para sa mga pamilya, caring-caring niya. Mura tayong Spider-Man, ane. Pero ang pinaka-kinareer ni Inday ay ang dumpster diving o pagbabasurera. Ang balita ko ay isa kang talagang matinding raketera. So, lahat ng pwede atang pasukin, pinasok mo na. Driver ng Yes. Family driver po, ma'am. Yun pong mga emergency, ma'am. Like, hatid sila sa doktor, hindi nila kayang ma-drive yung kanilang sarili. Kaya, tinatawagan nila ako. Wow! Pareho tayong mahilig sa
aso, marami din akong aso. Pero totoo, Inday, ang mga aso, ang mga hayop sa Amerika, nirerespeto at saka inaalagaan talaga, no? Exactly, ma'am. Parang anak mo na sa pag-grooming nila, sa pag-doctor appointments nila. Kailangan talaga mayroon silang mga special na mga foods for certain dog kasi nga iba't ibang mga breed po sila. Kailangan talaga yung mga vaccine nila is on time talaga yung mga vaccines. Nakakainggit kasi dito sa Pilipinas, ang mga asong galang sinasaktan, sinasagasaan. Alam mo yung ganon, pinapakinakatay. Pero labag na yan sa batas dito. Pati yung pagkain ng aso dito, labag na yan sa batas. Sa Amerika talaga makikita mo for yourself, no? Na talagang may animal rights talaga. Lalabas yung boss ko, ma'am, like 2 hours. Lalabas siya, like go out for dinners. Pinapunta talaga ako niya sa bahay niya para andoon para sa aso. Ganon po sila ka-very pahalaga sa aso, yeah. Ito sideline lang ito. Ano yung talagang ginagawa mo? Isa kasi akong housewife, ma'am. Meron akong isang anak na si Christiana. So, ako po yung nag-alaga sa kanya mismo kasi dito po kasi sa Amerika, mahal po talaga magkakaroon ng isang babysitter. Dumating na ba sa punto mo, Inday? Nakakapagod din yung ginagawa mo, ha? Nadaramdaman ko din yung pagod, ma'am, sa dami ng mga ginagawa ko dito. Marami kasi akong mga responsibilidad dito. It's a blessing talaga, ma'am, na meron ka pang trabaho. January 2021 nang yayain si Inday Runing ng kanyang kaibigan para mangalakal sa mga gilid-gilid ng ilang bahay at kalsada. Parang walang tao dito ngayon eh. Parang hindi busy. Ayan maraming mga cardboards Hanggang sa pinuntahan na nila ang malalaking tapunan ng mga basura sa mga mall at mga grocery. Ayan may table At doon, nagsimula ang pagiging dumpster diver ni Inday Runing. Safe naman daw ang kanilang ginagawa. Nagsusuot sila ng gloves, mask, boots sa pagkakalakal sa basurahan. Nakahiwa-hiwalay din ang basura galing sa mga banyo at mga nabubulok. Kaya malinis pa rin ang mga pagkain na nakukuha nila. Inside. Still good, still cold. 3 times a week nila ito ginagawa at hindi sila umuwi hanggat hindi marami ang mapapakinabangan. Minsan, punong-puno ang kotse ng gamit at pagkain itinapon na pero malinis. Okay. Nakakatulong po talaga itong pang-grocery ko sa dumpster diving. Pagdating sa bahay, syempre, hinuhugasan. Luluto na po tayo. Ang ginagawa ko is i-roasting ko na siya. Roasted ko sa oven. Lagyan ko ng olive oil at saka ang... Wow! Natutunan din ni Inday Runing ang pagluluto ng mga pagkain na dati hindi niya natitikman. Okay lang sa kanya kahit tawagin siyang basurerang chef. Kalimutan ko. Happy family na si Inday sa kanyang second husband, si Chris Melash, na may sariling negosyo. Nagkaroon sila ng anak, ang 2 taong gulang na si Christiana. In the beginning, I was a little like, I don't know if I like that or not, but after a while, I see that she's enjoying it. She's getting some cool stuff. It saves us some money. When she gets the good food, and after that, I'm fine with it. I support it. She enjoys doing it. Some of it she donates. I mean, it's good. Hindi ka nagsisisi sa pagpunta mo sa Amerika tapos kung ano-anong racket ang pinapasok mo pati pangangalakal. Wala po talaga akong regrets, ma'am, dahil ito talaga is parang it's a learning experience talaga sa sarili ko. It makes me stronger po talaga, maging masipag, maghanap-hanap ng paraan, diskarte sa buhay, paano ka makasurvive. Sobrang dami po. Para kay Inday Runing, blessings ni Lord ang mga nakukuha niya sa dumpster diving o pamamasura, lalo na nang na-stroke at na bedridden ang kanyang nanay na naiwan sa Pilipinas. Yung mga diapers, talagang napapadala ko po doon, mga gloves, gamit na gamit po sa family ko. Yung mga
groceries namin weekly. Talagang nakakatulong po talaga sa aking mother. Kasi yung budget namin dito talagang malaki yung tipid. So nakapadala ako. Hanggang kailan ka kaya mangangalakal? Hanggat meron pang mga tinatapon na mga talagang mapakinabangan ka, masaya pa ako sa ginagawa ko na share ko po itong mga gamit na mga tinatapon nila dito. Hi guys, we are back here on our dumpster diving. Biruin nyo, trending na si Inday Roning sa kanyang mga video vlog. Mahigit sa 188,000 ang subscribers niya sa YouTube. Ang total views, mahigit na sa 19 million ang nakatutok sa kanya bilang isang dumpster diver. Oh my God, jackpot, Chief. Ibang klase talaga si Inday Roning. We're gonna go to the next stop. Yan po na this. Talagang walang mahirap kung marunong magsumikap. Basta samahan ng pangarap at sipag. Masasaan ba't aasenso din ang inyong buhay kahit saan man kayo mapunta. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya, oh. Yeah. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.